Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano mo mag-setup ng router para sa PisoNet. And i-share ko rin sa inyo kung paano papalitan ang name ng Wi-Fi at ang password nito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pakisubscribe naman itong channel ko. And pakilike na rin ang video na to. Yun lang guys, simulan natin. Tara! So yun guys, ito yung binili nating router. Sa Shopee ko lang ito binili guys. I-share ko na lang sa description guys. Buksan natin. Meron din siyang adapter. Set na natin. Ito yung sasalt na dito guys. Tapos ito, dito nyo isasaksak yung galing sa modem. Tapos dito yung LAN cable ng papunta sa switch. So bali ito yung ISP guys. Tapos maglalagay kayo ng LAN cable papunta sa router. Then router papunta sa switch. So yun guys, bali nasaksak na natin siya. Yung router natin. Ang next natin gagawin, papasok tayo dito sa Wi-Fi nitong TP-Link 5790. Bali ito yung password niya. Ito yung password niya, 67094912. Tapos pag nakapasok na kayo guys, pupunta kayo sa Google Chrome, tapos ita-type nyo tong tplinkwifi.net. Tapos mapupunta kayo sa website ng TP-Link. So yun guys, open muna natin yung Wi-Fi natin. Tapos hanapin natin yung TP-Link na nasa likod ng modem, TP-Link 5790. Yan, tapos pagka-click nyo guys, ilalagay nyo yung password na nasa likod ng router. Di ko na napakita dito guys dahil naka-restrict siya sa cellphone. Yan, nakapasok na tayo guys. Wala pa siyang internet kasi hindi pa natin siya kinabitan ng cable. Next natin, type natin yung TP-Link. TP-Link. Pag may lumabas na suggested na tplinkwifi.net, huwag nyo pindutin yan guys. Bali, type nyo talaga ng manual. Minsan kasi di gumagana eh. tplinkwifi.net. Papasok siya sa TP-Link na website. Bali magkikreate tayo ng panibagong password dito. Kung nalagyan nyo na ng password guys, let's get started na. Yan, next. Dito sa select your time zone, pwede namang i-next natin yan, pero para parehas ng time natin, piliin natin tong Taipei +8 yan. Ito. Yan yung pipiliin natin para sakto sa oras natin. Tapos next, skip lang natin to kasi hindi pa nakakonect sa internet yung router natin. Then next, palitan natin to ng Wi-Fi name. Password baguhin din natin. Bali dito pala sa router na gamit ko guys, dalawang network ang pwedeng pasukan. Pwedeng 2.4, pwedeng 5 GHz. Kapag natapos nyo mapalitan ng password, i-next nyo na lang. Dito ang pipiliin nyo, kahit skip nyo na lang muna yun. Pero kung gusto nyo mag-auto-update, pwede naman. Sa akin, skip na lang muna pipiliin ko. Next. Dito guys, ipapakita lang sa inyo yung pinalitan nyo na name tsaka yung password. Pagka next nyo pala dyan guys, bali madidisconnect kayo sa Wi-Fi. Bali i-connect nyo lang ito sa bagong pangalan ng router ninyo and ilalagay nyo ang pinalit nyo na password. Tapos next, pag nakakonect na kayo sa Wi-Fi, balik ulit kayo sa TP-Link website. Tapos next nyo lang to. Yun na guys, okay na yan guys. Tapos i-connect nyo na lang yung internet ninyo. So yun guys, bali ito yung TP-Link router. Tapos ang ISP natin itong Converge. Pupunta siya dito sa sa kulay blue. Tapos dito ang nakakonect, papunta to sa switch. Bali kaya dalawa to kasi dalawa yung switch dun sa baba. Bali yan yung tinutukoy kong dalawang switch. Dito nyo isasaksak yung LAN cable sa tabi ng power cable. Then the rest na ng cable ay papunta na sa system unit. Yun lang guys, ganoon lang kadali setup ang router ng PisoNet. Kung may katanungan po kayo, mag-comment na lang kayo sa ibaba at sasagutin ko lahat ng yan. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na to, pakilike na lang ng video na to. At pakisubscribe na rin ang channel ko guys, para updated kayo sa susunod na video na i-upload ko. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye!